Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So ayan guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook. Message nyo lang ako guys, okay? Sa mga gusto mag-inquire. So, ayan. By the way, ang reading natin guys is general, no? So, take what resonate and leave what doesn't. So, ingat tayo guys. Lakas ng ulan ngayon, grabe. Okay. So, guys, ayan, comment ka para alam ko kung nanonood ka and para maisama kita sa aking manifestation, okay? So, binabasa ko pa rin kasi guys yung mga comment dyan. Yes, binabasa ko. Pag na-like ko, napusuan ko, ibig sabihin nabasa ko yan. So, malay mo, energy mo yung makuha ko. No? So, baka ma-read kita. Tignan natin kanina tong love reading, spirit guide. Okay, hindi pa raw yan. Meron tayong 7 of Swords. Theft, steal, cunning, brief of dishonesty. Actually guys, ang nakikita ko dito, parang medyo nagiging palaisipan sa yung person mo, ano talaga yung intention niya. Kasi nagiging obvious eh. Okay, yun yung pinapakita sa akin dito, nagiging obvious yung mga ginagawa niya, yung action niya, kung paano siya guys magsalita. So, nakikita mo kung ano talaga yung intention niya, pero siguro nandun sa point na baka bulag-bulagan or iniisip mo na baka mali lang ako, baka nagdududa lang ako sa taong to. Pero iba sa inyo guys, posible no, na inoobserbahan mo ano talaga yung intention niya. So guys, sinasabi na dito, obvious na eh. Okay? Obvious na kung ano talaga yung intention niya. And I think ayun, na dishonest. Hindi siya nagiging totoo sa inyo. Okay? Tignan natin. Additional message. So, siguro guys, yung ginagawa ng person mo guys, hindi na parang hindi love yung nagiging intention niya. May mga something na parang, yun nga, parang nagiging obvious sa inyo. Okay, meron tayong Queen of Pentacles. Kaya nag-aalangan ka eh. Nag-aalangan ka na maging all out dito sa taong to. Ayan. So guys, sinasabi lang dito is, baka ito na yung time na para in-nurture mo yung sarili mo, no? And masyado ka kasing nagbibigay ng, I think, affection sa ibang tao, and especially sa person na to. So parang ito na yung time na parang in-nurture mo yung sarili mo, mag-focus ka sa long term, yung pagmatagalan, no? Especially sa relasyon, and ganun din guys sa kaperahan mo. Kasi nakikita ko iba sa inyo guys, stability talaga yung focus mo. Pero hindi ka nagiging madamot, no? Sabihin na natin guys na parang, yes, money thinker ka, pero hindi ka nagiging madamot. Madiskarte ka lang kasi gusto mo rin itulong sa ibang tao. Okay lang sa inyo kahit na marami kayo guys. Parang, okay lang kahit marami kayong inaano eh, shoulder kasi hindi ka nga nagiging madamot. Pero sinasabi lang dito guys, ito yung time para sa sarili mo. Oo, lalo na din sa relationship na to. So, doubt talaga ako sa taong to kasi may mga something na tinatago siya sa inyo and kagaya nga nasabi ko guys, may mga intention siya na parang obvious. So, hayan, ikaw yung tipo din ng tao na maraming dumidepende sa inyo kasi nga practical ka. Marami sa paligid mo yan, pwede sa pamilya mo din. Okay, ganun din sa person mo. Tignan pa natin.
Okay. Queen of Swords. Sharpness, thought, leader, intelligence, logic, and balance. So, alam nyo guys, may nakikita ko dito na ikaw yung tipo ng tao na marami kang responsibilidad. No? And hindi mo dapat baliwalain yung mga responsibility na to guys. Kasi, ang dami mo pala guys, tinutulungan. And ganun din yung person mo. So, siguro dumating sa point na hindi ka talaga nag-focus sa love. Nag-focus ka sa mga goals mo, sa career mo. And siguro ngayon ka nagkaroon ng time para i-open yung sarili mo sa bago, no? Sa love. Hindi mo kasi to guys naging, parang, hindi mo siya naging forte that time. Hindi ka yung tipong parang putyo-putyo lang. Talagang stability lang, no? Ganun kita nakikita. So, yun nga lang guys, napagdududahan mo, no? Pwede iba sa inyo, madalaga, binata pa rin ngayon. And pwedeng matagal na, no? Matagal na kayong single. And merong new person dito na pinagdududahan mo talaga. Inaaral mo siya, inoobserbahan mo tong taong to. Kasi nararamdaman mo, nagsisinungaling siya sa inyo eh. Okay? Nahuhuli mo siya sa mga salita niya. Yan yung pinapakita sa akin, guys. Okay? And lalo sa action niya, kasi kita-kita mo naman eh sa mga ginagawa niya. Kung ano yung nagiging intention nitong taong to. Okay? Tignan natin. Ayan, sa mga single, guys. Hanggat maaari at hindi pa kayo attached doon sa mga ina-entertain nyo, guys. Okay lang mag-entertain kayo ng marami. Okay, guys, masyadong nagpo-focus sa isa. Kasi hindi pa naman ata cheating ang tawag doon, no? Kasi nga, hindi mo pa naman karelasyon. Okay? Kasi sinasala mo pa lang din eh. Sinasala mo kung sino yung tamang tao, sino yung nararapat sa pag-ibig mo, di ba? So, tignan natin. Additional message. Okay. So, grabe pala yung heartbreak mo, no, sa past. Okay, so, isipin mo na lang guys, hindi ka abot sa ganyang sitwasyon na ang tagal mo naging single kung magiging tanga ka na naman sa bago, no. Isipin mo na lang, sobrang well-trained ka na sa dami ng na-experience mo and totally healed ka na. Okay ka ngayon, wala ka naman masyadong pinagdadaanan bukod sa mga responsibility. Okay lang na kumilala ka, no? Para naman yan sa inyo. Kasi kikilalanin mo kung sino yung makakasama mo na sa buhay mo. Ayan, siguro iba sa inyo dating pa rin until now, no? Pero ito kasing person na to, guys, hindi maganda yung nakikita kong intention. At ramdam mo yan. Okay, ano? So, siguro may ex siguro to. Yung ex niya guys is pwedeng kumukonect pa rin sa kanya, nakakausap niya pa rin, or kaka-break lang nila nito nung nakilala mo. So, isa yun sa mga doubt mo kasi baka attached pa siya. Baka hindi niya pa kayang let go. So, yun. Masyadong conflict pa rin kasi nakikita mo eh. Ano yung pwedeng maging conflict mo sa taong to? Tignan natin additional message. Okay, so guys, meron tayong King of Pentacles. Naku, meron ka pang ibang makikilala. Okay, yung ka-talking stage mo ngayon, iba yung na-feel ko dyan. So, kung hindi ka naman nakaka-relate sa reading natin, ay hindi ko nababasa yung energy mo. Kung tingin mo is okay naman yung ka-talking stage mo ngayon, no? Pero na-feel ko kasi rito, guys, hindi eh, may iba siyang intention. Siguro nakikita niya na meron siyang mabe-benefits sa inyo at parang mas bata sa inyo tong taong to, no? And ito may new person na papasok sa buhay mo, someone na practical, someone na maayos ng kanyang pinansyal. So, hindi ka mangangamba na baka gamitin ka, i-take advantage ka, gawin kang sugar, no? Asukal di papa or di mama ba yan?
Mga ganon, no? Hindi ka mangangamba sa taon to kasi practical, workaholic, and professional. Okay, yan yung nakikita ko sa person na to. Okay, so, ayan. Titignan pa natin, guys, additional message. Pero guys, alam nyo, yung pinapakita sa akin dito, ano siya eh, something na napaka-strong. Ahead sa inyo to, new person na papasok sa inyo. Papasok sa buhay mo. So, malakas ang Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo. Ayun. Earth sign and air sign. Yan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Okay, so maaaring marami din responsibilities itong person. Nakadil mo ngayon. Hindi ko naman din sinasabi guys na baka nagiging mukhang pera siya or nagiging practical siya kung bakit nga pinoforce ka niya. Pero yun yung pinapakita sa card, no? Kung hindi man guys, pera yung intention or kung ano man, is possible na may nakikita siya na something na pwede niya mapakinabangan sa inyo. So, wala kasi ako nakikitang love pa dyan sa taong yan. More on hesitation, guys, no? So, yan. Ang dami niya rin, guys, paninimbang sa ginagawa sa connection yung dalawa. And siguro medyo emotional. Nagiging trying hard siya dito sa connection nyo kasi iniisip niya, palubog na rin naman siya sa problema niya eh. And ikaw yung katangit-tangit tao na pwedeng sumalo sa kanya ngayon sa paglubog niya. Okay? So, siguro, alam niyo guys, hindi ko pa naman din nakikita totally attached ka dito kay person na pwedeng ka-talking stage mo. Nakikita mo rin eh, parang nato-turn off ka. Or baka ma-turn off ka sa taong to. Pwedeng iniisip niya na rin yun eh. Okay? Alam mo yung trying hard siya na makuha ka, magpa-impress sa inyo. Kasi nakikita niya na parang nato-turn off ka. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong The Hierophant. May pag-uusap dito guys. I think gusto niya na magkita kayo. Gusto niya na mag-usap kayo masinsinan. So medyo manipulative lang tong person na to. So ingat ka, no? Once na kumonek ka sa kanya. Kasi baka itry ka niyang i-manipulate. Okay? So, may nakikita kasi ako ditong someone na mas mahal ka talaga ito. O si Knight of Pentacles. So, any gender naman to guys. Kahit Knight of Pentacles to, pwede itong babae. Pwede pa rin naman lalaki. So, itong ka-talking stage mo, may nakikita kasi akong may ibang involved. Pwede kang cheating to eh. Okay? Pwedeng may kinakausap ka, meron din ibang kinakausap. O pwedeng konektado pa rin siya sa ex niya, hindi niya pa rin totally kayang let go. Ayan. Okay, yusin ko lang to. Parang di pantay lagi yung camera na. Okay? So, ayan. May nakikita ako dito na parang magpaparamdam talaga sa inyo. Mag-ingat ka ha, baka ubusin ka nitong taong to. Okay. Meron tayong, ayan, Nine of Swords. So, medyo nai-stress siya ngayon, nag-overthink siya, nag-aalala siya sa kalagayan niya. Yung ka-talking stage mo. I think, kaya mo siyang i-let go, hindi ka naman talaga attached sa taong to, pero siya kasi yung na-attach. Pero wala pa ako nakakitang love. Siguro, inaaral niya rin, no? Nag-e-explore pa siya sa connection yung dalawa. So, alam nyo guys, baka hindi ka nagiging aware kasi parang pull and push yung nangyari, no? Yung na-feel niya na parang, ano ba, pinakita mo sa kanya na interested ka sa kanya, then pwedeng biglang nagiging cold ka na sa kanya. Kaya nga guys, nagiging attached sa inyo kasi ganun yung naging treatment mo sa kanya. Pero yung attachment guys is frustration lang dahil hindi kanya nararamdaman. So,
So far, di ko pa nakitang love, pero baka mabuo pa rin yan, no? Baka mapunta to sa love. Kasi nga, dito nagkakaroon na siya ng sleepless night. Okay, nag-aalala na siya pagdating sa connection nyo na baka bigla kang bumitaw, baka bigla mo siyang let go. Kasi pwede ipinaramdam mo sa kanya na parang hindi siya kung sino lang sa buhay mo, no? Binigyan mo rin naman guys na importansya at pinahalagahan mo. Hindi ka lagi madamot sa taong yan. Pero yan nga guys, parang natauhan ka sa kabilang banda. And ito na nga yun ang nangyayari. Okay, tignan natin. Meron tayong the Fool. Okay. So guys, nag-e-enjoy pala siya sa inyo. Kahit na, yun nga, nag-e-enjoy siya na kausap ka. Gusto niyang mag-meet kayo itong person na to. Kasi yung makabanding ka. Pero, yun nga lang guys, baka maging libre mo lahat Kasi parang wala talaga siyang say, no? Parang hindi niya guys kayang patunayan yung sarili niya sa inyo. Sa akin kasi guys, go with the flow. Tapos kung makita niyo puro tubig sa likod niya, tapos yung tubig guys, kumakawala, no? Yung tubig guys is emotion, struggle. Dami niyang struggle. Go with the flow, someone na parang walang pangarap sa buhay. So ikaw, ang tagal mo naging single, aaksayahin mo yung oras at panahon mo sa ganitong tao. So mag-isip ka. Okay? Tignan natin. Meron tayong the Star. So, yan. The Star, guys, is something na desire mo, no? I think, pangarap mo to. Tingnan mo, itinayo mo yung sarili mo, Nakuha mo yung success sa sarili mo. Wala kang naging sandalan. Pwedeng meron, pero parang family mo. Pero kung karelasyon, guys, hindi Mas kinaya mo sa sarili mo. So guys, huwag mong hayaan na magamit ka ng taong to. So ngayon pa lang guys, pagdudahan mo na yung ka-talking stage mo, no? Gulo talaga yung nakikita ko dyan guys. Hindi naman sa parang hindi mag-work. Pero guys, grabe, guguluhin na tong taong to yung buhay mo, yung nananahimik mong mundo. Okay? Okay, so titignan pa natin guys, additional message. So, pasensya na guys. Actually hanggang ngayon may ubo pa rin ako. Kaya, pinapost-post ko. Mapapansin nyo, napapahinto ako kasi pinipigilan ko yung ubo ko. Ayan. Okay. So, ingat kayo guys para di kayo magaya sa akin. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Okay, so meron tayong hope. Shapes your future more than pain ever could. So, yan, no? Sinasabi lang, guys, na parang mas mag-focus ka sa career mo muna. Or, gusto mo nang isettle mo na lahat, stability. Kasi, kung pipiliin mo na naman is maling tao, magiging distraction na naman to sa inyo, guys. Masasaktan ka na naman, no? Kumbaga, papasok ka nga sa love life para maging motivation mo yung taong yan. Tapos, taong mananakit lang yung pipiliin mo. Taong hindi naman kayang alagaan ka. Taong sasaktan ka lang. So, mag-isip ka guys, hindi ka magiging single ng ganyang katagal kung magpapaloko ka na naman. Okay? So, tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Yung sa inyo guys, pwedeng months pa lang kayong single, no? Okay? Meron tayong let's turn mistake into lesson. Ayun na nga, So, pwede nangyari na. Nangyari na to. Na-attach ka doon sa getting to know each other mo. Pwede hindi ka binigyan ng title, no? Pero, binigyan mo pa rin siya ng chance. Pwedeng ganon. So, ang sinasabi dyan, guys, kung may pagkakamali, at least alam mo na kung ano yung
lesson mo. Okay? May natutunan ka ba? Baka wala na naman guys, ha? Dapat may natutunan ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Kasi ang buhay guys, sa totoo lang guys, no? Kahit mamatay tayo or hanggang sa kamatayan natin, may natututunan at natututunan pa rin tayo sa buhay. Sobrang habang proseso and mapapaisip ka para saan ba yung mga kailangan natin matutunan na yan. Actually, para sa inyo yan, para mailigtas ka. Okay? Para sa next life, di ba, mas matured ka na. Wala ka ng unfinished business sa kahit na kanino. Wala ka nagawa ng masama para sa next life, guys, wala kang magiging struggle. Sobrang smooth lang kasi wala ka namang natapakang ibang tao. Wala ka nasaktan. Okay? Tignan natin. Meron tayong in the ashes of hurt, fresh dreams are waiting to be born. Oh, grabe. So guys, sa nakikita ko dito, sobrang matured and siguro may edad na rin yung iba sa inyo. 'Di ba? So, ngayon pa lang siguro yung iba sa inyo nagkakaroon ng mga ka-talking stage. Ngayon ka pa lang namulat sa relasyon, no? And para kang batang kinikilig. Kaya siguro ganito yung nangyari, no? So, at least, alam mo na yung naging lesson mo dito sa sitwasyon na to. And, uulitin ko, guys. Huwag niyo nang ulitin. Okay, so tingnan natin. Tingnan itong love reading spirit guide. Meron tayong I question if I'm what you need. Siguro guys, kinakausap ko na itong person na to, tinatanong kanya, ano ba yung gulo, ano bang meron tayo, ano bang, parang minamanipulate kanya na parang, hello, gusto mo ba ng title? Pero ang gulo niyang kausap. Gusto niya ba ng title, pero nakikita mo ang intention niya. Tapos, marami siya guys, gustong tanungin sa inyo na, parang naguguluhan ko na siya. Pero siguro ito totoo, ikaw talaga yung naguguluhan. Okay, ikaw yung naguguluhan sa person mo. Tignan pa natin additional message. Meron tayong you're my favorite. You're the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you're my person. So, pasensya na guys ha. Pinapakiramdaman ko yung lalamunan ko kasi parang akong mauubo. Kaya, ayan, papigil-pigil yung... Ayan, naubo na nga ako. Papigil-pigil yung pagbabasa ko. So, ayan, basahin nyo na lang, guys. Okay. Ayan. Ikaw yung parang naging favorite person. So, kailangan mo bang ikatuwa yon? Isipin mo ha, kung 10 kayong nakakausap niya, ikaw yung pinakagusto niya. Ang weird, no? Okay. Tingnan pa natin. Meron tayong runaway. Oh. So, nararamdaman mo, baka bigla ka ng takbuhan itong taong to. Okay? May nakita ko na parang gusto niya mag-travel kayo together. Pero alam nyo guys, yung pag-travel na yan, parang gusto niya ikaw na lahat gumastos. Ano to guys, magiging asukal, di ano kanyan, kung ano ka man, no? Baka gamitin ka nito. Sobrang nai-spoiled mo tong taong to, guys. Okay? Mag-ingat ka, ha? Baka di ka nagiging aware. Ang gusto mo lang is tumulong. Tapos ang nangyayari, guys, na-spoil mo pa na yung person na yon. Parang yun na yung binubuo mo sa isip niya na ganun ka lang niya dapat tinignan. Dapat pinaparamdam mo pa rin sa taong yun na dapat pinahalagahan ka. Okay? Meron tayong father wounds. My mother is big influence on my behavior now. As an adult, I have challenges with connecting to the divine, masculine energy within me and externally. Okay? So, grabe yung masculine na energy na meron ka, guys. Talagang mapapansin mo na parang nagiging pasan mo talaga yung mundo. Sa dami ng mga, alam mo yun, kino-consider mo. Tingnan natin yung energy.
Okay. Doon muna tayo kayo sa overall energy ng person mo, okay? Ayan. Baka manawa na kayo na puro energy eh. Doon muna tayo sa side ng person mo. Overall energy, spirit guide. Ano yung nararamdaman sa inyo? Overall energy. Overall energy ng person mo. Meron tayong 10 of Pentacles. So, meron talaga siyang pamilya, no? Siguro, guys, black sheep siya sa pamilya niyan. Kasi parang feeling ng pamilya niya, wala na siyang ginawang tama. Puro pasakit na lang. Naitsapera talaga siya, guys. Ayan, wealth, security, family, legacy, and reunion. So, siguro nag-aantay rin siya, guys, ng pamana. Parang tamad tong person mo, guys, ha. Meron tayong 8 of Pentacles. Pinipilit niya, guys, itry na patunayan yung sarili niya sa ibang tao. Kasi, ang pangit talaga ng tingin sa kanya, lit ng tingin sa kanya. So, siguro yun yung bagay na tingin niya is magbe-benefits siya sa inyo. Kasi nga, sabihin natin na pwedeng professional, or meron ka talagang say, no? Say sa buhay, or something na tingin niya is pwede niyang ipagmalaki. Okay? So, siguro yun din, gusto niya makahanap ng someone na maayos, yung hindi na guys ma-judge ng pamilya niya or kung sino man. Kasi guys, ang daming pagkakamali nitong taong to. Pwedeng may naunang pamilya yan, tapos ano ba, cheater pa siya. Ganon, parang sinira niya yung buhay niya. Ilang beses niya guys pinagbigyan ng pamilya niya na mag-aral siya, ganto ganyan, pero wala siyang ginawa, no? Para patunayan yung sarili niya. Okay? So, parang itchapwera talaga siya eh. Nawawala siya sa kwento. Okay? Kung bakit pala siya, guys, ganito sa inyo. Kasi meron pala siyang hinanakit sa kanyang pamilya. Okay? So, meron tayong 10 of Swords. Napapagod na siya. Parang may depression tong person mo. Napapansin mo naman eh, parang sad boy to, guys. Napaka-emotional ng mga sinasabi sa inyo. Tignan pa natin. Meron tayong 5 of Wands, competition, fight, conflict, opposition, change, rivalry. Rivalry. Okay. So, ayan guys, ang daming problema nitong taong to kung papasukin mo yung buhay nito. Dami niyang conflict. Isipin mo ikaw, nasa safe zone ka, okay yung buhay mo, nananahimik yung buhay mo, tapos papasukin ka ng isang taong magulo. So, isipin mo na lang guys, ano na lang, di ba? Ano na lang magiging epekto sa inyo? Ano na lang mabe-benefits mo sa taong to? Pero kung pagbibigyan mo to, feeling ko baka naawa ka sa kanya. And baka confused ka sa sarili mo, baka love to. Pero ang nakikita ko guys, baka awa lang. Ang nararamdaman mo din talaga sa kanya. Tignan natin, overall energy ni person. So, malakas ang earth sign na Capricorn, Taurus, and Virgo. Aquarius, Gemini, Libra. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Meron tayong Page of Wands. Page of Wands. Parang meron siyang inaantay. I think ikaw to. Inaantay ka niya. LDR ba kayo? Parang inaantay ka niya or nakatingin siya sa inyo sa malayo. Okay, inaantay ka niya tuwing umaga. Siguro busy ka. Okay. Meron tayong 4 of Wands, victory, harmony, happiness, celebration, and ceremony. Meron ako nakitang wedding or celebration, reunion. Baka magtatagpo yung landas nyo. Ano ba to? Circle of friends mo lang, kapitbahay mo. Pwedeng schoolmate. Or kaklase mo talaga ng high school or college. May reunion ako nakikita dyan. Or baka naman may something na sa inyo. Baka naman ex mo to. Baka kinasal na kayo. Diba? Tapos naghiwalay lang kayo. Or pwede naman guys, kasal siya sa iba. Okay? Meron tayong Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Meron tayong Ace of Swords. Realization. Earth, Mother, secure, dependable, practical, and grounded. Oh.
Mas bata sa inyo tong taong to, guys. And sa nakikita ko parang, ayun no, may mailalagay ka talaga niya sa ganito kasi parang attached talaga to sa past person. Okay, di niya kayang mag-move on pa doon. And ikaw yung parang nagiging panakip-butas niya. Kaya kung mapapansin mo, parang napaparanoid siya sa inyo kasi ang intention niya dito, para sarili niya lang. Gusto niya mag-heal and pwedeng nakakatulong ka sa healing nitong taong to. Ayan. Tignan natin yung energy. Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Oh, the Tower. Disruption. Chaos, revealing death, unexpected change. So, ending. Nararamdaman niya parang patapos na tong connection na meron kayo. Kasi, parang umiiwas ka rin sa kanya eh. And nakikita kanya na someone na matalino, nakapokus sa stability. So, yan. Okay? Tignan pa natin. Ano naman yung tingin? Okay. Tingin ng person mo sa inyo. So, nagkakaroon ng ending sa inyo. Yan, may pagtatalo na palang nangyayari dito, guys. Ang tindi nitong diskusyon na nangyayari sa inyo, pero pilit niya, guys, pinaglalaban yung sarili niya. Parang ang nonsense nga, no? Parang nawiweirduhan ka sa taong yan kasi bakit nakukuha niyang makipagsabayan sa galit mo? Parang iba siya sa mga taong na-involve sa inyo na paggalit ka na nanahimik, di ka kinakausap. Ito lumalaban eh. Okay, ganun. So parang isa to sa mga nagiging turn off, no? Nakaka-turn off or naging struggle mo. Tignan natin ano yung magiging plano niya sa relasyon niyang dalawa. O diba? Seven of Swords. Theft, stealth, cunning, rip off, dishonesty. So, sabi ko sa inyo, yan yung naging plano niya. Hindi siya nagiging honest sa inyo. May pagnanakaw talaga, may panggagamit, guys, no? So, mag-ingat ka. Posibleng gamitin ka talaga nitong taong to. Okay? Kung hindi ka magiging maingat, ikaw yung delikado dito, guys. Okay? Yan ang mas taka dito. Parang ano nga, guys, parang may paghahabol. Ang weird nga ng taong yun, guys. Okay, so titignan natin sa Jack sign. Kalimutan ko, sorry. Okay. Okay. Meron tayong Sagittarius, Leo, Capricorn energy. Meron tayong Cancer, Aquarius, Gemini energy. Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Leo, and Virgo energy, last one. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, and Leo energy. So, sa side mo, ano ba yung nararamdaman mo sa person mo? So, hindi ko na siya guys ipo-full spread kasi alam mo na yan. Okay, nararamdaman mo kay person. Page of Cups, di ba? Pwedeng ka-talking stage mo nga talaga siya. And parang nonsense siya sa inyo. Okay? Yung tipong hindi ka talaga na-attach sa kanya. So, huwag mo na ipilit yung sarili mo kung hindi. Kasi tingin mo sa kanya, hindi siya yung ideal man or ideal girl mo. Hindi talaga. Ang layo sa standard mo. Okay? Gusto mo yung someone na matured. Ito, immature to eh. Puro drama lang sa buhay ang alam, guys. Diba? Ano naman yung tingin mo kay person? Page pa rin, diba? So, ibig sabihin, parang nonsense. Parang wala siya natututunan sa buhay niya. Napaka-immature. Basta parang tingin mo sa kanya is someone na bata pa talaga. Parang feeling mo kulang siya sa experience. Parang hindi siya dumanas ng matinding problema sa buhay. Parang ganon. Okay? Ano yung plano mo dito? Meron tayong Six of Pentacles. Actually, awa nga lang to, guys. Ayan, no? Binibigyan mo lang siya ng attention kasi naawa ka lang dito. So, baka confused ka nga, kagaya ng sabi ko, baka kala mo love yan, pero awa talaga yung nakikita ko dyan. Okay, ano yung outcome? Meron tayong page, page pa rin guys, page of wands, creative energy, message, passion, education, exciting news. Ayun. Ang struggle mo dito is parang siguro may tsura siya, pero sa diskarte, sa background niya, parang nadja-judge mo talaga tong taong to. Ang daming struggle, ang daming niyang gulo, especially sa pamilya niya or kung saan man, parang komplikado. Pero siguro sa itsura, tingin mo sa kanya, may itsura naman.
Baka yun yung parang pwede mong pinanghihinayangan. Baka yung iba sa inyo, naisip mo, baka pwede na itong pagtyagaan, may tsura na. Diba? So, ikaw bahala. Sadyak sa'yo sa Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn. Meron tayong Sagittarius, Leo, Capricorn. Leo, Capricorn, Sag. Gemini, Taurus, Aries, Cancer. Last one. Oops. Sorry, guys. Leo, Virgo, Aries, Taurus. Okay. So, tignan natin, guys, in the near future, ano yung possible na mangyari dito, Spirit? In the near future. Yan na. Have my kids. I want to have a family with you. I know you'd be an amazing parent and I dream of the day I can experience raising a family together. Actually, ito guys, mahuhulog sa'yo itong person na to, no? Pwedeng ka-talking stage mo pa lang siya or pwedeng may relationship na pero bago pa lang. Sobrang nahulog na siya. Pwede kasi nung una, nahirapan siyang ma-fall and hindi naman talaga siya totally na-attach sa inyo. Pero lately niya lang guys na-realize, mahal ka pala talaga niya. And gusto niya guys magkaroon ng pamilya. Kasama ka. Let the past go. Can we remind? Okay, so, kilala mo tong taong to. Meron kayo guys unfinished business. Pwedeng iniwasan mo to, ginose mo to. Or lumayo ka kasi hindi nga siya yung ideal person mo. So, ito siguro yung gusto mo sabihin sa kanya. Let the past go. Okay, siya siguro to. Let the past go, can rewind time and go back to before we were both broken down by life. Our paths hold us back from our future. So, pwedeng ito to or pwedeng siya. So, I think, gustong mabura yung mga pangit na nangyari sa past. Ganon. And, parang magsimula ng bagong story. Okay, the near future. Oh, I'm sorry. I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused you didn't deserve any of it. Diba? Hingis rin ng tawad tong taong to. Will you listen? Ayan, di mo na siya pinapakinggan, guys. There's so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? So, feeling mo siguro sinungaling tong taong to, kaya hindi mo siya pinapakinggan kasi ang hirap paniwalaan ng mga pinagsasabi niya sa inyo. Ganon. Parang may something na hindi talaga totoo. Ganon. Okay, so ano yung message ni person sa inyo? Gusto sabihin. Wait lang. Meron tayong so many things remind me of you. So, yan, like, naalala ng person mo. I couldn't let you get close to me. Mailap ka sa kanya. Kasi, kahit anong parang paghahabol niya, pakiusap niya, parang di mo talaga siya, guys, kinakausap. Nawalan ka ng amor sa taong to. Or pwede naman guys at the first place, wala ka talagang amor. Meron tayong I feel you leaving me behind. Diba? Nararamdaman niya naman yung pag-iwas mo eh. Pero kinukulit ka pa rin niya kahit na umiiwas ka. I know that I crossed the line with you. So yun, lumanda ka daw kasi magtatagpo pa rin daw kayo guys. Okay? So, tignan natin message para sa'yo. Advice para sa'yo. Okay. Hirap po rin na ito, guys. Smile more, worry less. Ayan. Piliin mong maging masaya. Piliin mong mag-enjoy sa buhay. Life is too short. Huwag mo nang piliin yung mga nakaka-stress na tao. Let go mo na yung mga taong hindi naman makakabuti or wala ka namang mapapala. Okay, piliin mo pa rin guys yung sarili mo, especially pamilya mo. Mag-bonding kayo ng pamilya mo. So, piliin mo yung mga taong mas nagmamahal sa inyo. Piliin mo yung mga taong nandyan pa. Hindi mo kailangan na ipagsiksikan yung sarili mo sa taong di naman ikaw kayang alagaan. Sasaktan ka lang. Tignan natin, meron tayong failure is not the opposite of success.
It's part of success. So, I think marami ka nang natutunan. Oo. So, maraming failure na nangyari sa inyo and kagaya nga sabi ko guys, hindi ka darating sa sitwasyon na yan, hindi ka magiging single ng matagal kung pipiliin mo na naman na masaktan. Okay? So, ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.